This Professor Strikes Again. Ito yung pangalawang video na pinangako ko sa inyo. Magre-react ako sa kanyang mga sinasabi kasi ayan na naman siya, mind conditioning na naman siya ha. Eto ha, pakinggan yung maigi yung sinasabi niya at i-debunk natin yan. Were there ways that they tried to attack that statement? For example, much of the video also, after the direct examination, yung sa cross-examination po ni Senior Agent Calilo, si Attorney Narvasa showed so many snippets of that 2-hour and so video, which was only shown 2 minutes during the direct examination. Di ba? Nagkaroon din ng debate tungkol dyan. Pagdating po sa cross, doon po inilabas ni Attorney Narvasa yung snippets ni Attorney Lopez. Yes. To which she had been saying that why drag me in the middle of the night, in the dead of the night? I answered all your questions. Don't I have rights as well? What were they trying to point? They're trying to avoid that yung outburst ni Vice President VP Sara was a combination of so many things. Di ba yung threat daw sa buhay nila, sabi ng abogado niya, at saka yung ginagawa sa kanyang mga tauhan. So out of frustration, nasabi na yun. Yun ang parang idea nung nagtalumpati na si ng abogado ni Sara Duterte. But what is significant din? Papansin nyo dito, ang tinatanong sa kanya yung statement kung kinontra ba daw ng depensa. Pero ang sagot niya sa simula maganda. Pero yung as he goes on answering the question, ang sinasagot niya na tungkol na sa pag-o-authenticate ng mga dokumento. Yung sinabi niya ha, ang pinapalabas na nag-outburst si Sara Duterte because there was a threat, di ba? There was a threat, tapos lumalaki yung mata niyang ganon. Doon sa buhay niya, kaya nasabi niya yon, tama? It was already given by him. I think this is where the prosecution outsmarted the defense. Because I beg to disagree, sir. Hindi nila na-outsmart ang defense. Ang defense ang nag-outsmart sa prosecution. Hey guys, sa mga gantong kaso at sa mga gantong pangyayari, dalawa ang pwedeng gawin ng depensa. Una, wasakin nila yung witness ng prosecution. Pangalawa, gamitin nila as an advantage para sa kanila yung witness ng prosecution. Tandaan nyo. if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that that is contaminated. And all sorts of things to... Okay guys, pakinggan nyo ha. He was referring doon sa device. Ibig sabihin, kung yung device na yon isang dokumento, yon ang sinasabi nila na yung device na yon. Kasi nga, yun ang pinagpipilitan niya. Yung device ha. Saglit, tuloy natin. Tingnan nyo ha. Sinasabi niya yung device daw ang dapat atakihin. Pero sa totoo lang, hindi naman dapat yung device ang atakihin. Ang dapat atakihin dito yung witness na nakaupo. Sir, sa dinami-dami ng taong nakapanood ng mga video na yan, dahil yan ay pinost sa Facebook, hindi na po kailangan tignan kung totoo man yan o hindi. Kasi hindi nga binanggit ng depensa na AI yung mga video na yan. Ang gusto lang nilang pakita yung kabuuan ng video na yan. Kaya hindi na yan ang dapat nilang atakihin. To destroy its credibility nga, no? Pero ano nangyari? Nag-away sila nung July 7. Sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni Attorney for the Prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narvasa, bakit hindi natin palabas? Lahat in 2 hours and plus. Nagkaroon ng debate dyan. Pero sabi ni Senate Presiding Officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity ng USB na yun? Because they themselves Showed snippets showed of it and made use of it as their evidence. So you're saying that's how the prosecution outsmarted them? I think that was one of them na talagang na-outsmart sila. And that is why the prosecution says, we have no redirect. Ito hindi niya naiintindihan kung bakit pinipilit ng depensa na ipakita yung 2 hours tas nag-away-away pa nga sila. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng depensa at sinisigurista nila na talagang buo yung video na isinabmit ng witness na nakaupo dyan. Alam niyo kung bakit gustong siguraduhin ng depensa na buo at tama at authentic yung video na isinabmit ng witness? Kasi gagamitin din nila kinabukasan. Tapos sasabihin niya na outsmart daw ng prosecutor ang depensa. Alam mo kung bakit hindi na yan nag-redirect? Alam mo kung bakit? Kasi ginamit na rin mismo ng depensa yung mga videos ng witness nila. Kaya wala na silang maitatanong pa. Kasi nga, totoo yung sinasabi nung nandoon sa video as according doon mismo sa witness nila. Authentic yon. Because this is the reason why we have to listen carefully doon sa offer of evidence ng prosecution. Ang ginawa ng prosecution, nagtalumpati muna, nagdebate na naman sila doon. Then nag-offer siya ng evidence. This is to show the fourth article, and this is to provide the video, the integrity, etc., etc. Kaya nga sir, dapat ikaw nakikinig ka rin di ba?
nag-provide sila ng video ng isang witness para authenticated yung video na yan, hindi para sa prosecution lang, para magamit na rin ng depensa at hindi pwedeng sabihin ng prosecution, ay hindi, peke yung pinakita nyo, yung sa amin lang ang tama kasi iisa lang yung source ng video ng pinanggalingan na ginamit nila kaya hindi nila pwedeng i-deny na hindi authentic yon. And so, presented a witness to authenticate the document. And then, on cross, sige, you have to destroy that evidence because that is the proof of that statement. Guys, the defense is not trying to destroy the evidence. Actually, the defense wants to use the evidence. Paliwanag ko sa inyo, ma'am. Pero dapat nga magpasalamat pa yung depensa sa prosecution eh. Kasi sila na nagpa-authenticate ng video from the NBI para magamit rin nila. Kaya ha, At wala, ginamit rin eh. So how can you say that that is not authentic when you yourself used it? But how- precisely. Wait lang ha, react na tayo. Okay guys, na-outsmart daw sabi niya ng prosecution yung depensa. Kasi daw hindi raw napatunayan ng depensa na parang sinasabi niya hindi authentic yung video or peke yung video. Kasi yun ang nasa thinking niya Kailangan patunayan ng depensa na peke yung nasa USB. Mind conditioning yan. Ganto ang ginagawa ng depensa. Alam nyo, sa totoo lang, kahit kayo makakapag-proof na authentic yung mga nangyari sa video na yan. Totoong nangyari yan at hindi na nakakailangan pasinungalingan pa yan ng depensa. Kaya nga lang, sinisigurado lang ng depensa na talagang yon yung kabuuan ng video. Kasi nga, sa NBI din sila lalapit kapag ka ipapa-authenticate nila yan. So ang ginagawa na lang nila is lalo lang nilang pinuproof na talagang yon yung kabuuan ng video ng pangyayaring yon. So sinabi niya dyan sa interview na yon, paano nila mapapatunayang peke kung ginamit rin nila? Sir, hindi na nila pinapatunayang peke. Actually, pinapatunayan nga ng depensa na talagang tunay yung nandoon na video sa USB na yon. Bakit? Kasi pag sila na ang gagamit ng video na yon, wala nang masasabi yung prosecution. Kasi nga, kailangan nila yung kabuuan ng video na yon. That's why gusto nilang i-play yung 2 hours. Kasi nandoon manggagaling yung tema ng depensa nila. So, pinapatunayan ba ng depensa na hindi kaya ng taong witness na yan yung mga pinagagagawa niya? Hindi. Pinapatunayan ba ng depensa na peke yung mga sinubmit ng tao na yan? Lalong-lalong hindi. Kasi kailangan nila yun. Ito ang pinapatunayan ng depensa na hindi nyo nakikita. Ang gustong patunayan ng depensa ay kung may kakayahan ba yung witness na yan na mag-imbestiga at mag-submit ng affidavit niya to form a case against VP Sara Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, from the start, hindi naman na talaga nila pinapasinungalingan yung mga video na yan. Ni hindi nga nila nababanggit na AI yung mga video at saka mga dokumento na yan, ha? Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi kailangan din nila yan. Pero kailangan nila yan ng intact at isang buo. Kasi dyan sila kukuha ng kanilang mga ipanlalaban mismo sa witness na yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, yung itsura ng witness, di ba? Medyo nakasimangot na. Hindi mo na maipinta yung mukha kasi CPA pala siya. At alam niyang naiintindihan niya sa sarili niya kung paano ang galawan ng depensa. Dinidiscredit nila hindi yung mga dokumento, hindi yung USB, hindi yung movie, kundi yung kakayahan ng witness na yan na mag-imbestiga at gumawa ng kaso laban kay VP Sara Duterte na hindi siya magiging bias sa kanyang mga ginagawa. So dito napatunayan na may pagka-bias nga yung witness sa ginawa niyang kaso at mga pinakitang ebidensya dahil ang pinakita lang niya yung part lang ng video na makasasama kay VP Sara. Pero yung depensa, pinanood sa kanya yung mga video na ipinapakita kung bakit nagawa ni VP Sara yung mga salita at saka yung mga pagwawala na ganon. Yun ang hindi nakikita nitong professor na to. Bandang huli, ang nangyari, yung witness nila na discredit hindi dahil sa mga dokumento at video yung ipinasa niya, kundi na discredit siya dahil sa kakayahan niya bilang isang investigador ng NBI na bumuo ng kaso sa isang VP. Oh, gets nyo na? Oh, yan yun sa 3rd day ng impeachment trial ha. Baka mamislead kayo ng mga taong iba ang pakay sa mundo.